Mel, pinaparinggan ako ng misis ko na mag-bodybuilding ako eh. Naliliitan na ata sa dibdib ko yun. Hinga na, Pards. Hinga na. Baka hikain ka dyan sa kakatakin ng tiyan mo. Aminin mo na. Kailangan mo na rin mag-gym, Pards. Okay lang naman sa akin na mag-gym partner eh. Pero kasi nag-iingat lang ako dahil alam mo bang pwede kang magkaroon ng makaranas na masamang epekto sa pag-gym lang. Papalusot ka pa dyan. Ba't naman Ba't ako magpapalusot? Totoo yun. May mga na-addict sa pag-gym at nawawala na ng social life dahil lagi nilang nagbababad sa mga gym. Ang tawag sa sakit na yan, bigorexia. Ayaw mo maniwala, Parts. Panoorin natin. Babala, Body Beautiful. Careful, careful. Hinga na, hinga na. Hinga na, sige na. Pwede na. Katawang bato-bato. Talaga naman pong machong-macho. Ito raw ay dahil sa kanilang pagiging addict sa gym activities. Pero sobrang pagka-addict sa gym, maaari mo daw ikasama. Babala, bigorexia, gym addiction. Talaga namang hinahangaan ng sino man ang isang taong matipuno ang pangangatawan. Kaya hindi nakapagtatakang marami ang pumupunta ng gym upang mag-weightlifting. Ngunit ang hindi natin alam, maaari tayong ma-addict dito. Yung bigorexia, ito yung obsessed ka to do more exercise and compulsively you do the exercise para lumaki yung size ng katawan mo, which is already unhealthy. Ang bigorexia ay tinatawag ding reverse anorexia at kadalasan ay mga kalalakihan ang tinatamaan. Sa gym addiction naman, ang ginagawa, they over-exercise para ilabas nila kung ano yung kinain nila through exercise naman. Madali raw malaman kung ang isang tao ay naa-addict na sa pag-gym. Nagre-refuse na sila with all the other activities in life. 24 hours na sa gym na sila, medyo apektado na yung kanilang interpersonal relationship doon sa mga kasamahan nila. They go into depression na and anxiety, lalo na pag, for example, na hindi nila na-complete yung kanilang planned time. Higit sa lahat ay gumagamit na ng mga supplements at steroids upang bumilis ang paglaki ng kanilang katawan. Maganda kasi yung effect nun sa katawan natin for the first 3 months to 6 months. Naglulus ka ng fats, the same time nagbibuild ka ng muscle. So ang ginagawa ng iba, kinukontinuous nila yung paggamit. Isa sa mga aminadong addict sa pag-eehersisyo o pagbubuhat ng weights ay si Isidro Dacanay Jr. Aminado siyang 3 oras o mahigit pa raw ang inilalaan niya sa pagpunta sa gym. At tulad din ng iba pang mga addict, nakakaramdam daw siya ng kakaibang high. Nagising na lamang siya sa katotohanan nang mag-alala na ang kanyang pamilya. Yung pinsan ko nga, pinuna ako na tama na daw ganito, para nang pwede yung katawan ko. Tapos parang addict na daw ako sa pag-gym. Wala na daw akong ginawa araw-araw kundi mag-gym. Tapos ako mag-gym nun siguro mga 5 buwan na. Tapos kalahating taon nung hindi na ako nakapag-gym. Kung hangad ng isang pasyente na magpagamot, meron daw series of treatment na maaaring subukan. That they have to see one-on-one with a specialist para ma-prevent yung kanilang attitude to go on excessive exercise until harming themselves already. Help the patient to take a rest and teach also the families, the friends, this certain person needs help and he needs our cooperation. Kaya naman, kanilang payo, keep everything in moderation. Kasi once na mag-over-exercise ka, magiging unhealthy na ito. Anything that is in excess is not healthy already. Kaya huwag maging addict. Magpalaki lamang ng katawan ng tama. O yan o. Sisiguraduhin kung mapapanood doon ni Irene ang asawa Para ko. hindi ka nakulitin? Hindi niya na ako kulitin na magkaroon ng abs. Mabuti ba, mag-conversal muna tayo. Sige. Mas maganda yung GMA ko. Mas maganda yung GMA ko.